So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, tapos na tayo sa second sight 12. So ano lang naman yung mga nakapaloob sa second sight 12 na event. Yung 6 battles ng first round ng tournament, Jonas Plasma at MZite versus MR Industria. Uploaded na po yun sa channel natin, so you can check it out. Ngayon, Gubat 30 naman, at ito unang-una sa review ng Gubat 13, Husky versus Acer. So ito yung comeback battle ni Husky simula na natalo siya sa finals ng Isabuhay 2023. At sabi ko nga sa inyo, kung napanood nyo yung review ko sa battle ni Invictus versus Husky, hindi yun yung inaasahan kong Husky, kasi akala ko mag-i-stick si Husky sa pinaka-estilo niya na comedy. And yun, it turns out na mas epektibo si Invictus sa style na hawak niya compare sa style ni Husky na pumasok dun sa estilo ni Invictus, kasi sumabay siya sa pagiging technical or lyrical ni Invictus, na hindi naging epektibo yon sa finals game niya. So dito tignan natin kung babalik ba yung Husky na kilala natin, babalik ba yung Husky na comedy. So sa mga aware, no, si Husky isa yan sa mga paborito ko, 'di ba? Sinabi ko na yun sa inyo. Jonas, Husky, Sinyo, sila yung mga gusto ko na battle MC na pagdating sa comedy is matatawa ka talaga eh. So isa yan si Husky sa mga iniidolo ko rin sa comedy, no. So yun, let's see. Acer, alam naman natin strength ni Acer, but speed drop, double time, mga ganon. Pero malakas din si Acer kapag na personal or mga seryoso na bara. So style clash, tignan natin kung anong klaseng battle yung mangyayari dito. Let's go. Dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, Game. natin. Huling barat ng gabi. Gubat 13, Husky. Yo, Gubat! Game! Tangina mo rin! Huwag kang nagmumura. Tignan nyo naman kasi yung ilong neto, nakapakyo na. Nag-search ako sa Google about sa meaning ng pangalan mo. Acer means happy. Puta, masaya ba to? Nung pinagbubuntis ka ng nanay mo, siguro nakipagsiksikan siya sa bus. Tapos naipit yung tiyan, kaya ganyan yung lumabas. Sino gusto ng gantong nose? O diba walang nag-mine? Parang walang buto. Ang pangit ng design. Tangina, ilong mo na naman. Ilong na naman. Ganto itsura ng ilong ni Plasma pag sinum out. Gago. Hindi ko tatantanan yan hanggang tuluyan kang mag-walk out. Yung bulag na tumanggi kay Nikki, pag mukha mo yung nakapa, malalaman agad yung problema. Ay, tangina, dapa. Kung ako, sumobra lang yung baba na tumubo. Si Acer yung ilong, sa baba na lang tumubo. Tapos kala mo kung sinong lalim-lalima na battle rapper? Nalulunod naman agad pag umiinom sa battle water. Tangina. Nandadamay ka rin ng shota, di ba? Nagagawa pang bastusin. Eh kung idamay ko yung sayo, for sure matatanggap mo rin. Kasi real talk, kung usapan ay rap game, sadyang bulok ka talaga. Shota mo lang ang kaya mong ipakitang maganda. Sabihin mong hindi. Tangina, siguro hindi siya nahihirapan tumawid, no? Kasi nung nakita siya ni Kuya Dennis, biglang tumigil yung mundo. Tapos bigla kang lumitaw. Ay! Kawawa yung babaeng makakasama mo habang buhay.
Pag naka-side view, mababanaag mo yung pagong na wala sa bahay. Kung hindi ka engineer, baka dehins kang nagka-darling. Buong puso mong maiiyot galing sa puno lang ng saging. Tapos may pasabi-sabi pa na, ang tunay na chick boy, hindi pala salita. Uli-uli, pag magyayabang ka, ibabagay mo sa muka. Chick boy ang puta. Baka cheekbone. Tangina, bulbuli na yung pisngi, mukhang bayag pa yung skin tone. Pero magaling ka daw sa kama. Talagang babae na susuko. Ang hilig magpasubo, tamad naman maligo. Tangina, kagagaling ko lang sa talo. Lubusan kong napagtanto na mas mahirap magpatawa kesa magseryoso. Madalas ko yon nagagawa, pero bilang komedyante, limitado lang. Mas masakit yung sineryoso, pero ginago lang. Seryoso ka? Okay lang, bahala ka. Hindi ako masasaktan, magmumukha ka lang tanga. Okay guys? Panoorin niyo yung mag-audition. Oh, dapat ganap na ganap ha. O, ready? Action! Tangina, classic na husky. Classic na husky tol. Actually, ito yung pinangihinayangan ko na estilo ni husky na hindi niya ginawa or hindi niya pinakita nung finals ng Isa Buhay 2023. Marami nagsabi doon, no? Isa ako sa mga nag-review ng battle na yon. Isa ako sa mga nanghinayang kasi ang ginawa kasi ni Husky doon is pumasok talaga siya sa estilo ni Invictus na para sa akin sobrang risk yun kasi hindi niya dinala yung sarili niya sa battle na yon, kundi pumasok siya doon sa pinaka-estilo ng kalaban niya na doon komportable si Invictus 'di ba? Sayang yon kasi what if nagstay or nagstick si Husky sa pinaka-estilo niya, baka ma-diffuse niya pa yung estilo ni Invictus 'di ba? Or pwedeng lumamang si Husky sa ibang elemento, 'di ba? So sayang 'yon. At ito, bumalik na yung Husky na hinahanap ko. Ito bumalik, although hindi pa ganoon ka lalap trip yung mga binitawan niya mga jokes dito, pero inaasahan ko na sa 2 and 3 baka mas lumapag, mas kumonekta yung mga mabibigat niya na mga bara, especially mga jokes niya. So let's see no. Ito yung inaasahan ko na Husky, and sana sa 2 and 3 madala niya pa yon. So yun. Sir, sa round 1 pakinggan natin, pero yung Husky dito sa round 1 classic yon. Okay? Tinira mo yung shota ko. Hoy, buang! Walang ibang pwedeng tumira doon. Ako lang! Walang nag-react. Kala ko ba hindi kayo bias? De, joke lang. Simulan na natin. Round 1 game? Yeah! Finalist ng Isa Buhay. Kakayanin ko kaya? Gusto ko na umatras para baluan sa muka. Oo, tinalo ako ni Sak. Ito yung tumalo sa kanya. Kasi ako nakalimot lang sa kanya ay dinaganda. Isang asong nagbabalak. Kumagat, makasugat. Leon niyang nakasagupa ako, di nyo na nakita sa gubat. Abiguro ni Aniniyag Cebu. Leon nga, nakasagupa ako, di nyo na nakita sa gubat. So si Fangs yung tinutukoy niya doon. Kita sa gubat. Abiguro ni Aniniyag Cebu. Makaiyot na ni siya. Wa siya kahibawang mahitabo niya diri yuta ni siya. Kaya talian na tong aso. Higpitan ng matindi. Pag nagdilim yung paningin, luluwagan ko lang muli. Balik higpit, balik luwag. Nagtitrip pa lang to pre. Tila naglaro ng switch. Paningin mo patay sinde ngayon. Higpit na ng higpit. Hanggang maghikaos, hindi ako mapapapos kahit magsabi tagapos ngayon. Higpit na ng higpit. Walang awang natira hanggang yung husky maging husky at di na makahinga. Dog, magkaiba tayo.
Yung sulat copy lines, ibang dog na kaharap mo. Pwede pa mag-pull back kung may time. Ibang klaseng dog pag nasa stage. Nakakagulat to pag live. Parang nasaksihan si DMX nung Woodstock 99. Mga ngaso sa aso, mismatch na halimbawa. Wala sa airport kundi sa gubat ka nagkatanimbala. Ang masisilip lang neto, butas ng shotgun, 8 to Brad. Kahit kumounter to patay, magiging screen mo fade to black. Ay, sorry Kuya Kebs. Baka lumabo. Kasalanan ko, daming witnesses. Kailangan talaga alisin yung pagka-blurred para makita yung disturbing images. Pinaghalong Shernan at Poison. Original ba pistika? Paano di magiging squatting? Kayo-kayo pumipiga. Laban niya kay Plaridel. Mas importante daw ang diskarte at diploma'y di mahalaga. Ang matalinong pagpapayo, pagsabayin mo yung dalawa. Para saan ang diskarte? Kung Patay. kaalaman ay kapos. At kung wala ka ring diskarte, useless ang pagtatapos. Kailangan mo yung pagsabayin. Naiinis na ako, tangina! O ilabas mo na lang si Tyke nang pagsabayin ko tong dalawa. Kung napansin nyo yung line-up, puro bago na pangalan. Ibang henerasyon na to ng gubat. Nandiyan pa rin sa kaitaasan. Pinag-igian kada laban hanggang di ko na malaya na sumasabay na ako sa mga di ko kasabayan. Nabansagan nila akong hindi Cebuano na tunay. Kung sino pa yung dayo, siya pang nagbubuwis ng buhay. Mga idol nyong kasabay ko, sabay-sabay nagpahinga. Paanong di ako taga dito kung ako yung natira? Sampung... Patay si Husky dito, tol. Malakas yung round 1 ni Acer. Pero patapusin muna natin si Acer dito, pero I'll go for Acer na sa round 1. Sabay-sabay nagpahinga. Paanong di ako taga dito kung ako yung natira? Sampung taong sumasampa, di pa rin kailangang alalayan. Pangalan ko nakaukit na at malabong mawalayan. Kung tingin nyo ang suntok, hindi rekta sa kalaban, pinamukha ko lang na parte ka lang sa binuo kong kasaysayan. Putang ina, durog si Husky sa round 1. Okay, so yun yung first comment. Acer got this one. Pero may, yun, alam nyo naman kapag may mga Bisaya na linya is hindi natin ni-score yun. Even malakas yun. Kasi hindi naman natin naiintindihan yun. Pero regardless, mahina man o malakas yun, assist na natin yun. Pero yung round 1, I'll go for Acer. Breakdown natin ng konti. Or recap natin ng konti yung round 1 nila parehas. Round 1 ni Husky, masyado niyang ginamit yung angulo na ilong na sobrang na stretch, no? Parang umabot ng kalahati ng round niya, more ilong yung naging angulo niya. Pero yung pagiging comedy o yung pagiging komedyante niya is na highlights niya ulit sa round 1. Ulit kasi sabi ko nga sa inyo, yung laban niya sa Isabuhay is more on technical yung ginawa niya dun eh. So ayun, ginamit ulit or in-expose ulit ni Husky sarili niya sa pagiging komedyante. And props yun, plus points yun sa akin, nakakatawa yun. Classic na Husky na panood natin sa round 1. Pero pagdating sa round 1 ni Acer, mas maraming angulo. Ang ganda ng mga punto niya na siya na lang daw yung natira sa mga kabatch niya. Yung mga kahanay ko is yung mga bago na, 'di ba? Yung Leon nga nakasuga pa ako na wala na sa gubat. Alam mo, si Fangs yung tinutukoy. Basta kalat-kalat yung mga angulo niya at para sa akin mas effective yung ginawa niya dito kasi hindi mo alam kung saang maglaland yung mga punches ni Acer eh. So although maganda yung pinakita ni Husky dito sa round 1 pero yung jokes niya is hindi pa ganoon ka totally naging shield yun or hindi pa totally naging depensa yun para sa ginawa ni Acer sa round 1 kasi sobrang kalat yung mga suntok ni Acer sa round 1. Kaya round 1, I'll go for Acer sa score na 9-8 Acer. Perfect! Grabe ah. Yung sinasabi niya na masisilip mo yung butas ng shotgun, natanaw ko nga yan. Tsaka yung diskarte at diploma,
Yung sinabi mo, ang lupit. Wala naman akong sinasabi between that. Yung mga may diploma lang na nanlalait. Ayoko ng ganun. Che. Okay ng ina mo. Sabi niya nung laban niya kay Poison, round 2 na! Ito na yung tunay na bakbakan. Wala nang boring na linya. In advance ko na nung round 1. Ang galing-galing pala. Ang talino mo mag-isip na mga bagay na pangtanga. Ang ina, may pamulti-multi pa. Malaluni na daw yung punchline. Magmuni-muni ka, parehas lang kayo ng hairline. Iba yung sikat sa pasikat lang, tanim mo yan sa ulo mo, hindi ka bituin, makintab lang noo mo. Ang ina nito, makintab lang noo mo kasi ang OA na masyado. Pero hindi makahalata. Pag nagrarap, akala mo mauubusan ng salita. Naaalala ko tuloy dati, nung namamasada pa. Pag ako yung salang, ganito yung barker na binibigyan ko ng 5. Tangina, pero maiba. Sa hip-hop sinang Ubek, isa daw siya sa nag-angat. Kalaunan ay lumisan kasi wala nang makatapat. 2-0 pa lang yung standing, ang laki agad ng ulo. Unang laban niya sa ahon, nasibak agad nung Paulo. Tangina, nakulong si Range. Biglang nag-post ng picture nilang dalawa. Palibasa, usap-usapan, sumasakay sa simpatsya. Siya daw si Tarzan dito sa gubat. Malinaw kong nabatid na kapag merong makakapitan, sasabit para makatawid. Woo! Tangina ka, ha? Attention seeker ka masyado. Kahit mahinang nilalang. Wala na kasing pumapansin kaya nanunumbat na lang. Recognition sa kada comeback, gusto mainit paglitaw, mananatili kang uhaw. Mr. Acer Ace Dilaw, tangina, napanood ko yung flip side. Yung istorya mo ang ganda. Tangina, tapos parang mula Masbate, Cebu ngayon hanggang Manila na. Paulit-ulit ang puta. Pabalik-balik lang siya ng ganun. Tapos parang tinulungan mo ba talaga o baka ginamit mo lang sila dito ngayon, di ba? Madalas niyang sinasabi sa kalaban at palaging inaangas. Bumababa lang sa level ng kung sinong inaatas. Kaya ka tinataboy kasi sa ganyan ka nawili. Pangarap ang dapat inaangat, hindi tingin mo sa sarili. Tangina ka, ha? Tangina mo lagi, ha? Tanginang yan, kung susuriin, ito'y mistulang, naudlot lang na engkwentro. Sa isa buhay, paano kung hindi napugot sa maestro? Hindi na para sa corona, magagawa na to pa rin. Putang ina mo, may kalalagyan ka rin. Oh, flip top game? Yeah! Time. Okay, so ineffective naman yung round 2 ni Acer compare sa round 1 niya. Ito lang yung masasabi ko dito. Saglit lang to. Yung round 1 niya, para sa akin, yung mga jokes is litaw. Pero yung round 2, ineffective yung mga napili niya na mga angles dito. Yung mga... Hindi ko nga alam kung may mga hindi ko napansin kung may mga jokes doon, pero more on technical yung ginawa ni Husky dito, story eh. Pero yun, para sa akin ineffective yung round 2 ni Acer sa battle na to. So sayang kasi akala ko ma-maintain ni Acer yung round 1 performance niya, pero in the end hindi natin na kita yung pag-maintain. Sana sa round 3 maibalik ni Husky. Ni Husky yung yung pinaka-momentum niya. So yun, pakinggan natin si Acer sa round 2. Sabi ni sir, naiwan ka daw sa aeroplano, ah. Sino? Naiwan ka daw sa aeroplano, ah. Kasi yung ID hindi niya dala-dala. Di mo na-gets, tadhana na yung nagbigay ng babala. Dinamay mo pa si Range, tangina ka. Pag nakalabas yun, ipapabaril din kita. Papabaril din kita. Sayang ko ulit siya makulong. Medyo okay. Round 2 game? Kung inyo natatandaan, siya yung nag-discuss na yung canis majoris
1,000 larger than the sun. Palakpakan. Yang leche na yan, resulta ng maling eksperimento ng sensya at agham. Canis majoris? Naisip mo yung isulat? Isang jellyfish na naman na natagpuan ko sa gubat. Okay. Feeling henyo, porket. Inispit lang yung description. Ganyan-ganyan yung mga lasing bago mag-topic ng religion. Mahilig mag-impersonate. Lahat ay kayang aningin itong nagbanggit ng star na walang sariling ningning. Magiging babalo, kabet, hentay kamen, matanda, naging si Boss Lots patong animal. Mahirap manggaya, alam ko, pero mas mahirap maging orihinal. Recently, naging seryoso na sa battle. Para kunwari, matalino siya. Samantalang dati, puro jokes. Husky, nakakahilo ka. Ang gusto palabasin. Bars at jokes, nandito na. Sa kakapilit pagsabayin, di mo na alam kung sino ka. Ako bihira lang ako mag-joke. Pero napanood ko yung vlog mo. Animal lover. Yung mga hayop, inaalagaan na maayos. Pinapakain, pinapainom para kainin din pagkatapos. Usapang vlog. Eto, tikma mo tong vlog ko na solid. Ito yung vlog na sound effect na naka-text box sa comics. Mag-iiba ng karakter. Kabisado na kita para matakpan mga mababaw na pangaasar. Magpapakulo, magko-costume, ganun magpaandar. Kailangan pa magkaroon ng gimmick para mapasok niya yung bar. Lahat ay papatulan, kalapating mababa ang lipad. Para sa pera't palakpakan, kayang-kaya maghubad. Sige, gawin mo ulit yan, para yung crowd sayong sayo. Tas tsaka ka manghingi ng respetong gusto mo. At nagpapakita na rin ng rap skills. Laban kay Sak at Plaridel. Kung ako magpapakita ng rap skills, kaya mo kaya na lumibel? Sige, pakitaan natin kung paano ba lumapat ang mga batikan. Puro lang flow ba ang pinapakita pag hindi marunong yun ang dahilan? Kaya mo ba itong ginagawa ko? Malamang, rapper ka diba? Pero wag mo na takain, baka parang di ka sa main, ikaw din, baka makumpara. Mula pa 2010, marami nang gumagawa ng ganito, bay. Di na nga mabilang, pero iyong mabibilang kung ilan na mga pwede mo malista sa kamayat. Di ko na nga ito bibilisan, para lubusan mo na maintindihan. Yung mga tumitira sa aking flow, yun ang mga tunay na natitindihan. Kasi kayo, kahit mag-rap, hindi mapapansin na kahit mag-flow ka dyan, wala pa ring mararating. Ako pag gumawa nito, lahat sila naaaning. Anong sa flow lang magaling? Di nyo lang kayang gawin. Time kahit pilitin mang gawin. Iba pa rin yung may dating. Tang ina. Wala. Sir yung round 2. Okay, para sa akin, wala mang mabibigat na linya or punchline si Acer sa round 2. Pero yung skills na pinakita niya is masasabi ko na epektibo sa ginawa. Epektibo laban sa round 2 ni Husky. Kasi sabi ko nga sa inyo, bumaba yung yung enerhiya ni Husky sa round 2. Kumbaga round 1 binigyan ko ng 9-8 na score. Siguro yung round 2 bibigyan natin ng 7 points para kay Husky. Hindi niya na maintain yung hindi niya na maintain yung performance niya sa round 1. Mas effective yung round 1 niya, even umikot yun sa isang angulo or na-stretch yung angulo na about sa ilong. Yung pagiging komedyante niya kasi is na highlights niya rin, at ayun yung naging yun yung nagdala sa round 1. Pagdating sa round 2, pumasok na naman si Husky sa pagiging technical at hindi naging ganun ka-epektibo yon. Although may mga jokes pa rin sa round 2, pero masasabi ko na mas epektibo pa rin yung round 1 na estilo na ginawa niya. So kaya bibigyan ko ng 7 points yung round 2 ni Husky. Pagdating sa round 2 ni Acer, naging mabagal man yung facing ng round 2 ni Acer, pero grabe yung pinakita niya mga punto dito. Yung plus points din syempre sa akin yung pagkakaroon niya ng pag-spit niya ng dito ng flow. Diba? Score yun para sa akin. Tapos yung mga punto, hindi ko na isa-isahin yung mga punto na sinabi ni Acer sa round 2, pero masasabi ko na mas mabigat yung mga punto or yung mga pinupunto ni Acer dito compare sa mga pinupunto ni Husky. So, consistent si Acer dito, 9. So, 18 to 15. Up ahead, 3 points. Si Husky tuloy. Si Acer,
first 2 rounds Acer na para sa akin yon, 18 to 15. Siguro nangangapa pa ulit si Husky dito kasi all throughout the tournament last year, more on technicals talaga yung ginawa niya. Siguro naninibago siya ulit dito na magsulat ng mga comedy na mga linya. Pero I'm looking forward, kung hindi man sa round 3, siguro sa mga next na battles ni Husky sa Manila. Sana mapanood ko siya. Sana may picture kami ni Husky noon second sight, pero sana makita ko siya bumatel. So, yun. Round 3. Husky. Tangina ka. Putang inan to. Ako pa hinamon. Puta, ako nga nagturo kay Malupiton. Gago, Okay. puta. Nag-aalaga ako ng hayop. Business tawag doon, poultry. Business for money. Tangina kasi, puta. O sige, pag-usapan natin yung jellyfish sa gubat. Ang lalim mo sa part na yon. Yung gubat, pag nilamon ng dagat, pwede mangyari yon. Kaso nasa battle. Kaya sarcastic, dapat pilosopo yung ender. Mukha ka pa ring tanga kasi hindi ka naman waterbender. Tangina, may album tong si Acer. Usapang music, pumepera talaga. Maniningil ka lang ng utang, ginawa mo pang kanta. Tangina ka. Imbis yung tao mapabounce, mas lalong nag-goodbye. Maiindyang ka talaga kung astahan mo Bombay. Tangina, kaya umorder ng libro. Paano makaiwas sa scammer? 2 taon nang naka-full paid, wala pa ring nadideliver. May shota to sa Masbate. Ang pangalan ay Janice. Pagsapit ng 6:00, nagpapahid na ng langis. Gago. Kaya sila nag-break, nahirapan na siyang manuyo. Pag nagtampo, yung kalahati ng katawan nandun sa puno. Okay. Now I know where you belong. Ginawang kating ko yung langis, kaya nahati yung ilong. Nakaamoy na ba kayo ng tumbong? O malapitang nakakita? Ganon si Acer, pag sinuri, alam mong mabaho bawat linya. Pero pag bumitaw na yan ng solid, siguradong madugo, obra maestra niyang maturing yung mga tae niyang buo. Tangina, pansin nyo ba? Pinagtitripan ko lang tong pambat, tunyo ng gunggong. Parang si Eugene na walang awang ng Reagan sa tumbong. Estilo mo sa estilo ko, maigi nang di magkatulad. Mabilis ka nga mag-rap pero hindi ka umuusad. Tanginan to, 2016 pa lang sumasali na. Hindi ka na nagsawa. Pag eto nag-champion sa isa buhay, baka dahil na lang sa awa. Puta. Pero panalo ka daw kay Sak. Sa'yo daw yun, sabi ng tao. Kitang-kita naman sa video eh. Talagang sa'yo yung talo. Tangina, puta. Tapos sinasabihang sabaw yung crowd. Kay dili man maglangas. Dito pa tayo nagtapat, magmukha ka lang malakas. Tangina, yung posisyon, yan yung masasabi ko na pansamantala. Yung titulo, bibihira lang ang pwedeng magdala. Pero yung respeto mula sa taong nagawa mong mapasaya, mamatay ka man ngayon, maaalala ka nila. Tangina. Ikaw ang pinakamabait at malupet, di ako tutol. Sadyang ganyan talaga usapan pag ikaw na nakaburol. Rest in pango. Okay, so sige, round 3. Sabihin nating halo, no, pinaghalo ni Husky. Ni Husky yung 1 and 2 niya. So, di ko na patatagalin to, di ko na pahabain pa yung explanation ko sa round 3 kasi walang gaanong tawag dito. Walang gaanong haymakers, walang gaanong punchline si Husky sa round 3, pero masasabi ko na mas okay yon compare sa round 2 niya. So, ayun.
8 points, scorean ko na to. 8 points para kay Husky sa round 3. Hindi man ito yung comeback na inaasahan ko kay Husky, pero ito naman yung Husky na inaantay ko, no? Naguluhan ba kayo? So, i-breakdown natin ng konti. So, alam nyo naman, no, ulitin ko lang, all throughout the tournament, Isa Buhay 2023, alam natin yung naging estilo ni Husky is more on technicals. So, ang comeback na inaasahan ko talaga is yung totoong Husky, yung kung ano yung estilo na nakilala natin siya. So, yung comedy, yung mga jokes, yun yung inaasahan ko. Although, ginawa niya dito, yung mga jokes is parang nilet go niya ulit yung sarili niya and expose niya ulit yung sarili niya sa mga jokes. Pero hindi naman ito yung pinaka-inaasahan ko na comedy na Husky. Kasi sa mga past battles niya, kung napanood nyo man, may Husky na sobrang matatawa ka talaga eh. Lalo niya yung laban niya kay Mastafit. Kay Mastafit ba yon? Yung naglola siya na may pamaypay, 'di ba? Yun, sobrang lap trip yung laban na yon. Tama, kay Pito nga yun, kay Mastafit nga yun. So yun yung parang kumbaga yun yung inaasahan. Kung ganong level na Husky yung inaasahan ko sa comeback niya. Pero still, nagpakita pa rin naman yung comedy or komedyante na Husky kahit papano. Pero ayun, sana naintindihan niyo yun. Looking forward ako kay Husky sa battle niya dito sa Manila, para gusto ko siyang mapanood ng live. Sana mabigyan siya ng battle dito sa Makati para mapanood siya. Okay, so kita-kits tayo doon kung meron man, no? Pero yung Universikulo sa June 29, kita-kits tayo doon. Pero yun, score ni Husky para sa akin 8-7, 8-16, 23. 23 points para kay Husky. Kay Acer, meron na siyang 18. So, let's go. Tignan natin. Pakinggan natin. 5 points na lang yung kailangan ni Acer dito pero di naman tayo nagbibigay ng 5 points. Even nag-joke, pinakamababa natin is 6. Pero yun, tignan natin. Okay pa? Pasensya na sa round 3 ko. Kung ako'y magiging masama, lahat ng to ay galing din naman sa kanyang nagawa. Dahang-dahang delivery para lalong mas dama hanggang si Husky magsuot ulit ng kanyang maskara. Gubat game? Yeah! Di ba gumagawa ka ng salamin? Ibig sabihin, sanay ka na sa refleksyon. Pero nung nakalaban mo si Deo, ba't naiinis ka nun? Naging malaswa siya, pinangaralan mo. Pinandirian na basura. Pero yung hentai gamen, para sa kultura. May anak ka pa naman, dim babae. Di ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang maririnig niya sa'yo, damhin mo tigas ng titi ko. Dala-dala ng buong angkan. Kahihiyan mo dito. Iba yung nagsasakripisyo sa pamilya yung nagsasakripisyo. Para matakasan ng sarili, magpapalit ng karakter dito. Ultimo siya, ayaw ng karakter niya, kaya may alter ego. Para lang tong fighting game, di ba? Kung di nyo na-detect, ganun kapag patay, nagka-character select. Parang nagpalit tayo ng trabaho. Ako magfi-finishing. Siguradong tapos panigurado pag narinig yung finish him. Kaya salamat sa flip top at sa lahat ng bumuo. Inuna ko lang yung credits bago matapos yung laro. Hoy bano, magbabagsak to ng joke sabay singit ng kantahan. Sino ba naman ang di kakanta pag nasa bingit ng kamatayan? Labas mo lahat ng baho ko. Mga nahalungkat mo, iho. Paano mo pa ako sisirain? Matagal ko nang sinira yung buhay ko dito. Magkaiba tayo ng antas. Di na para sisihin. Uunawain ko na lang lalim na kaya mong sisirin. At sa battle na to, ito lang ang aking tinitiyak. Na ikaw bahala magpatawa, ako bahala magpaiyak. Magkaiba tayo, Husky. Ibaon mo yan sa iyong memorya. Sa susunod, huwag kang lalaban sa hindi mo kategorya. Di porket nakapag-finals ka, pwede mo na ako angasan. Madaling makarating sa dulo kung hindi mahirap yung dinaanan. Natalo lang si Zack at Plaridel. Naging pabida na bigla. Hoy, hindi ka malakas. Naging mahina lang sila. Ano ang dahilan? Gusto mo alamin? Pag bobo ang estudyante, mga guro tatama rin. Kaya sinong nagsasabing
Mahusay yung ganto. Kung siya yung nalibing nung humukay ng ginto, walang ender na maganda. Tingin nyo sablay na ba? Ba't ako mag-ender sa round 3? Sa 1 pa lang, patay ka na. Check. Acer. So, ang ganda nung sinet ni Acer sa round 3 niya na dahan-dahang deliver para mas dama, sabi niya. Sobrang naging epektibo nun, no? Kasi nung nag-deliver si Acer ng dahan-dahan, ang ganda ng epekto, no? Epektibo lahat ng mga linya na binitawan niya na digest ng tao, na digest ng manonood. And para sa akin sobrang bigat ng mga paratang niya doon, lalo na yung natalo lang si Zack at Plaridel kasi hindi ka malakas, naging mahina lang sila. Tapos yung pagbobo yung estudyante, tatama rin yung guro. Ang dami niyang linya dito na para sa akin naging quotable, no? Ito nyo naman, naalala ko. And ano pa, ba't ako mag-e-ender kung sa round 1 pa lang tapos ka na, 'di ba? Classic na Acer to, pero welcome back sa battle scene ulit, Husky. Looking forward kay Husky na makabawi pa sa mga susunod na battle, especially sa Manila. Pero yung battle na to, I'll go for Acer. Pinakamalakas na Acer. Pinakamalakas na round ni Acer sa battle na to, itong round 3 to. Kaya para sa akin, mas madiin yung round 3 ni Acer compare sa 1 and 2 niya. Kaya perfect, ibibigay ko dito. Ang angas pa ng ender niya. Na ba't ako mag-ender round 1 pa lang tapos ka na. So, di ba? Classic shit, no? 10 points para kay Acer. So, 9, 9, 10, 28, 23. Tama ba? So, tambak, no? 7 points. Husky pa naman yung, Husky pa naman yung ano ko dito, yung boto ko dito sa ano, nung nakita ko yung poster. Kasi after nung second sight, 'di ba, no, sabi ko nga sa inyo, second sight 12 is nasa venue kami, live nanood kami noon. Nung pinakita pa lang yung yung line up, parang syempre kapag match up, no, parang titignan mo na talaga yan kung sino yung on paper yung lamado. So para sa akin, nung nakita ko yung lineup na Husky versus Acer, sabi ko I'll go for Husky sa battle na to. Pero yun, pinakita ni Acer na kaya ko sumabay sa finalist ng Isa Buhay. So ayun, props kay Acer, ang ganda nun, ang lakas nun, solid yun. Pero kay Husky, congrats pa rin, props pa rin, pero bawi sa mga susunod na battle. Okay, all 3 rounds Husky, all 3 rounds Acer, sorry kung nagkakamali-mali, all 3 rounds Acer, 28 pala, 28 to 23. So ayan. Check! Last battle of the night! Maglangay ito, bali nyo! Salamat sa pagpunta. Salamat. Ang boto ng Horado, 4-1 Uy, para kay Acer. Salamat pa rin kay Husky, lakas ang pinakita niya. Ako nag-iisang bumoto kay Husky. Para sa akin kasi tinabla ko na yung 1 and 2 nila. Tapos sa round 3 lang ako bumase. Parang mas nagustuhan ko lang mas may kakaibang ginawa si Husky. Pero sobrang dikit na yun. Congrats sa Acer. Deserve mo rin manalo. Pero Husky binoto. Guba 13, Uy. Industria, pricing. Binoto ko si Acer 1 and 3. Tapos yung second round binigay ko kay Husky. Sa angles tingin ko. Doon nagustuhan ko yun lalo sa round 3 ni Acer. Deciding factor talaga yung round 3 na yun, kaya Acer ako lang. Yo, Mr. Lefty, binoto ko si Acer. Round 1, sobrang lakas ni Husky, pero madaling natabunan ni Acer. Sa round 2 naman, na maintain ni Acer yung lakas niya. Meanwhile, kay Husky, medyo naging dragging yung round 2 niya. Tsaka sa 3, nakabawi naman si Husky. Kaso lumumang pa din ng konti si Acer sa puntuhan. Kaya binoto ko Acer. Yo, Kenzer, binoto ko si Acer. Round 1 at round 2, binoto ko si Acer. Mas trip yung sulat niya, yung mga
ginawa niya. At round 3 naman, tawang-tawa ko sa lahat ng joke ni Husky, kaya binigay ko yung round 3 kay Husky. Kaya round 1 at 2 Acer, round 3 para kay Husky. So, Acer. Okay, so 4-1 in favor of Acer. Naintindihan ko naman yung mga pinupunto nila. Nakulangan lang personal explanation ko or preference. Nakulangan talaga ako dun sa performance ni Husky, although inaabangan ko yung pagbabalik ni Husky, pero hindi to yung ina-expect ko na mas mabigat, mas malawak, or mas nakakatuwang mga linya pa yung ina-expect ko, kasi alam ko naman kaya ni Husky yung ganun eh, 'di ba? So ayun, kahit papaano nag-let go naman si Husky sa totoong estilo niya, kahit papaano na napanood natin yung totoong siya, 'di ba? So ayun, congrats kay Acer, pinakamalakas na round ni Acer yung round 3 sa battle na to. So ayun, after neto we will go back sa PSP, no, kasi yung JD Cerdeo versus Romano J. King, yun yung ina-next natin. Kaya PSP muna tayo ng ilang araw or ilang gabi. JD Cerdeo versus Romano J. King, tapos Nicky Don Pao, tapos Manda Baliw versus Daddy Jody. Tagal na nun, no? Pero hindi ko pa nare-review, kaya balik PSP muna tayo, okay? So, yung project natin, yung assignment natin for the month of June, first week ng June is natapos na natin, kaya balik tayo sa PSP, okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.